Let's make a deal with China. Stop, stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us. And stop your aggressive and coercive behavior. And I'll return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Ito ang mga inilatag na kondisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang China kasunod ng kanilang pangingialam sa presensya ng US Typhoon missile sa bansa. Sa ambush interview sa Mactan, Cebu, sinabi ng Pangulo na hindi niya raw maintindihan kung bakit pinupuna ng China ang Typhoon missile. Well, I don't understand the comments on the Typhoon missile system. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So, I don't understand. Nitong nakalipas na araw, nanawagan si Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning sa Pilipinas na pakinggan ang panawagan ng mga regional countries na alisin sa bansa ang naturang Typhoon missile. Sinabi rin ng Chinese official na lumilikha raw ng tensyon ang Pilipinas at nag-uudyok ng geopolitical confrontation. Isa raw itong mapanganib at extremely irresponsible choice para sa mga Pilipino maging sa iba pang bumubuo ng Southeast Asian countries. April 2024 nang ma-deploy sa Pilipinas ang naturang Typhoon missile na ginamit sa Joint Military Training Exercise. Ito ang unang pagkakataon na inilagay ang missile system ng US sa Indo-Pacific region. Ayon sa ulat, ang mga Tomahawk cruise missiles sa mga launchers ay kayang tumama sa mga target na nasa China at Russia mula sa Pilipinas, habang ang SM-6 missile ay kayang tumama sa mga target sa ere o dagat na mahigit 200 kilometro ang layo. Nitong nakalipas na araw naman, iniulat na mula sa Lawag, inilipat sa ibang lokasyon sa Luzon ang Mid-Range Capability Missile System ng Amerika. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.